Nandito na ako sa NAIA Terminal 1. Haba ng pila. Terminal 1 na. Ang dami kong dala. Travelers, nandito na ako sa loob ng airport. Diyan ako, Korean Air. Good morning, good afternoon, good day everyone. This is your travel buddy again, Alan, and thank you so much for watching again my video. So for today's video, I just want to share my experience, my flight from Manila to Canada. So, my flight started at NAIA Terminal 1. Ang haba ng pila sa NAIA at ATM pa lang nasa airport na ako. Pero, nakalabas ako ng immigration 11:40 na. Tapos yung flight ko, 12:20. Takbo-takbo ako kasi boarding time na. Baka malate ako. May free luggage ako ng dalawa. Pero, na-over baggage ako, which is 26 and 27. Buti na lang mabait si ate na attendant. Sabi niya sa akin, next time daw dapat eksaktong 23 kilos. Kinakabahan ako kasi ayoko din magbayad ng extra. Ang mahal din nun. Tapos, sabi ni ate, lahat daw ng baggage ko, diretso na sa Vancouver. So, may layover kasi ako sa South Korea. So, hindi ko na daw need kunin yung luggage ko. Korean Air ako. Sa immigration man, hinanap lang yung passport at LOA ko. Tapos, sa South Korea naman, 4 hours yung flight doon. From South Korea to Vancouver, 9 hours yung flight. Pero from South Korea, kinakabahan ako kasi na-delay yung flight namin from Manila to Korea. So, ang alam ko, 1 hour and 15 minutes lang yung layover time namin. And kinakabahan ako kasi baka malate ako sa layover. Baka maiwan ako papuntang Vancouver. Buti na lang, yung mga staff naman, ginaid naman nila kami na paunahin sa pila para hindi kami malate. Pero kahit pa paano, takbo-takbo din kami kasi 1 hour lang. Tapos alam niyo naman yung airport ng Korea, ang haba-haba at pinakadulo pa talaga yung namin, Vancouver flight. So, nung dumating na kami doon sa mismong gate papuntang South Korea to Vancouver, nakapila na din sila. Buti lang nakahabol pa ako. Kinakabahan naman si Lola niyo. Sa Vancouver, pumunta na ako sa machine kung saan ako magsascan ng password, fingerprint, like picture, at lahat ng info nilagay ko na. Hintayin mo yung receipt kasi need mo yun. Tapos, pila ulit. So, arrival sa Canada. Nandito na ako. Nakuha ko ng gamit. Nasa Vancouver na ako. Immigration na next. Papasok sa immigration. Tinawag ko ng isang police officer. Tinanong niya ako kung saan ako galing. Sabi ko, Philippines. Tapos, anong purpose ko? Sabi ko, student. Tapos, sabi niya, saan yung school ko? Ang daming tanong ni kuya. Sabi ko, sa Niagara College. Akala ko tuloy, siya na yung migmig. Hindi pala. Tapos, sabi niya, kunin ko daw yung luggage ko sa number 23. Tapos, diretso na daw ako sa immigration. Dito na ako maloka-loka sa immigration. Kasi, na-stress ako saglit sa panandalian. Parang gumunaw mundo ko. Kasi nagsisigaw yung officer na need daw nila yung passport, yung resibo na print doon sa machine na dinaanan ko at yung LOI. Habang nasa pila, tinitingnan ko yung LOI na bitbit ng mga kasama ko. Tapos, may nakita akong mga Pinoy. Nagtanong ako, ano yung tsura ng LOI? Iba yung format nila na may kalagay na letter of introduction. Samantalang sa akin, wala. Nagkalkal ako sa mga docs ko, wala talaga, kabado na ako, sobrang dami na akong naiisip na baka mapauwi ako kasi wala akong LOI, na baka, paano ko makukuha yung LOI, anong gagawin ko, sino tatawagan ko, baka hindi ko mapakiusapan yung officer, laki na ng ginastos ko, then papauwi lang nila ako, oh my God, as in, ang daming pumapasok sa utak ko, napapraning na si lola mo, sabi ng mga Pinoy, yung nakuha daw nila yung, na-receive daw nila yung passport nila, may ni-enable daw sa kanila, which is yun daw yung LOI. Tapos ako, wala akong na-receive na email. Tinouble check ko lahat,
inopen ko yung IRCC account ko, lahat ng PDF doon na print ko. Kaya sabi ko, ba't wala akong LOI? As in, kabado na talaga ako. Malapit na ako sa mito ng mga officer. Tapos, at sabi ng nagsisigaw ulit yung officer na you have to prepare your passport, arrival receipt, at LOI. Iniisip ko, baka di ko makapag-iusapan tong malaking taong to. So, talaga kaba ko. Parang maiyak na ako nung binigay ko yung docs na hawak ko sa officer kasi nasa isip ko, mali yung docs na yun talaga. Hindi yun yung LOI. Sabi ko sa officer, is this the LOI? Tinignan niya. Tapos sabi niya, yes. Para ako nabunutan ng tinig. Diretso ako, lakad ako. Sobrang relief ko. LOI din pala yung na-print ko sa IRCC account. Then tinawag ulit ako ng isang officer. Diretso kasi ako ng pasok. Kasi parang lutang na yung utak ko. Tapos ang sabi sa akin, can you please show me your letter of acceptance sa school at saka yung co-op ko kasi may co-op ako sa school eh. Tapos sabi ko, ay ito na po, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi sobrang relief ko kasi talaga lutang yung utak ng ate mo. Ang bilis lang din ng study permit namin. Tinawag lang yung number tapos sasabihin mo lang yung number mo at date of birth sa officer. Binigay na agad yung study permit ko at co-op permit ko. Wala namang ibang tanong or docs na hiningi nila. Pagkakuha ng permit, sobrang sayo, pagod, palipad-lipad ng airline, worth it naman yung haggardness ng atin nyo. Almost 4 hours din process kasi ng haba ng pila. Buti na lang 9 hours layover ko sa Vancouver. Take note, yung pa-transfer na ako ng airlines, hinahanap yung arrival receipt yung print sa machine. Kaya huwag nyong walain. Tapos, flight to Toronto. Pagdating sa Toronto, sinundo naman ako ng landlord ko na bahay na titirhan ko sa Niagara Falls. Ang bait nga nila ate, sila pa yung nagsundo sa akin. Tapos tinurpan nila ako dito sa magandang lugar ng Niagara. First day dito sa Canada, first day ko ang dami ko nakita. Nakita ko ang pinaka-famous na Niagara Falls, ang Clifton Hills, na tinur niya ako ng landlady ko, which is happy ako kasi nakatagpo ako ng mababait na tao dito sa Canada. Hopefully, nakatulong tong video na to para sa inyo po magta-travel galing sa Manila to Canada. Sa lahat man ng mga ka-dreamers dyan, keep on dreaming po. Hopefully, you will always support my video. Mag-upload pa po ako ng mga videos here in Canada. And please like and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye! Mga tao dito sa street. Dami pwedeng tao kahit maulan. Ayan yung old na casino. Dito, paggabi dito, naku, napaka maganda. Kasi maraming It's ilaw. so nice, so Para kang nasa Manila na sa Ermita ka lang. This is my favorite. Ito ang tinatawag na Cliff Hilton. Ang ganda. Wow, ang ganda dito. Yeah. Sa gabi talaga maganda to kasi ang dami You go to the cliff, ito yung cliff. Lahat to, busy yan sa dito. Lahat to. Wala kang gaano makitang tao ngayon kasi siguro umuulan. Marami kang lalakarin dito. Ikutin mo lang. Saka hindi ka maboboring dito sa lugar mo. Malapit-lapit ka sa Malapit sa lahat. You just have to navigate kasi meron ka pang pupunta ka sa school mo, pa? Kukuha ng scene, tapos cellphone number. Scene. Yung SIN, no? Opo. Oo. So, Yung health card, right? apply ka ng health card, di ba? Meron nga po ata sa Meron ka Meron na? ba? Oh, ito, mga restaurants na to. Busy din to sa Yan dyan, sumakay din yung baby ko dyan. Ay, ganun. May playground din dyan, di ba? Yung car. Marami na rin hotel dito. Yeah, may bago na hotel, yung Fairfield by Marriott.